Ang narrow gate, ang narrow gate ay tumutukoy doon sa pintuang makitid na unay bukas, ngunit kalaunay isasara. At makikita natin na meron siyang pagkakahalintulad sa ibang bahagi ng kasulatan. Unang pagkakatulad ay yung doon sa Ebanghelyo ni Marcos at doon sa aklat ng pahayag na para makapasok doon sa makipot na pintuan, kailangan munang papasukin si Jesus sa ating buhay. Ikalawa ay yung kailangang maging handa. Tumutukoy ito doon sa Ebanghelyo kung saan merong 10 dalaga, 5 hangal at 5 matatalino. At ang mga matatalino ay nagbantay ng may dalang langis. At yung langis na yon ay tumutukoy sa Holy Spirit o sa Espiritu Santo upang pagningasin ang ating mga puso. At ang ikatlong pagkakalintulad ay doon sa Sermon on the Mount sa Ebanghelyo ni San Mateo, kung saan um, merong dalawang pinto, isang makitid at isang masikip. Isang makitid at isang maluwag. At doon, pinapakita ang kakayahan nating pumili bilang isang tao. At yung pagpili natin, may mga bagay tayong iniiwan. Hindi kailangan mapasa atin ng lahat, kundi ang mahalaga lamang ay yung kalooban ng Diyos. Sa ibang bahagi ng kasulatan, para makapasok doon sa makipot na pintuan, kinakailangan maging maliit. Kung kaya't doon sa isang bahagi ng Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus, para makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan maging katulad ng isang bata. Ang bata ay palaging umaasa, laging nagpapagabay, laging may kababaang loob. At sabi ng mga church fathers sa mga ama ng simbahan, ang makipot na pintuan ay tumutukoy sa krus. Kung kaya't sinabi nga sa ibang bahagi rin ng kasulatan mula kay San Lucas, upang makasunod, kailangan munang pasanin ang krus at sumunod kay Jesus. Hindi pwedeng pumasok sa krus na maraming maraming bitbit. Kailangan iwan ng lahat tulad ni Jesus na pumasok sa krus ng hubot-hubad. Pumasok siya at pinasan ang krus. At nung si Jesus ay nandun sa halamanan sa Getsemani, nagmistula siyang bata at gustong magpagabay sa Diyos. Ang kalooban ng Diyos pa rin para sa kanya ang kailangang maghari. Kung kaya't mahalaga ang bokasyon at misyon upang makapasok sa makipot na pintuan. Doon sa bokasyon at misyon, inaanyayahan na ibuhos ang sarili sa Diyos. Ang pagpili sa makipot na pintuan ay ang pagpapaubaya ng malapad na buhay at daigdig. Kung ito ay pinalampas, hindi tayo makakapasok. Kung kaya't meron tayong tinatawag na kairos, ito ang mga oras at mga oportunidad na binibigay ang Panginoon. Ngunit kapag ito ay pinalampas, maraming bagay at isasara ang pinto ng kaharian ng langit. Sinabi pa sa ibang bahagi ng kasulatan, hindi rason ang kumain, uminom, at nakinig sa aral ng Panginoon upang makapasok sa makipot na pintuan. Dahil itong mga bagay nito ay mga panlabas lamang. Pwede akong kumain, pwede akong uminom, pwede akong makinig sa Ebanghelyo, pero wala akong kaugnayan sa Panginoon. Kung kaya't walang pagbabago, kilala tayo ni Jesus, pero may mga pagkakataon na mas pinipili pa rin natin ang kasamaan. Ito ang hamon sa atin ngayon na piliin lagi si Jesus upang makapasok sa pintuan ng langit. Yan lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po, Brother RG, sa iyong napaka-concise po na summary po ng ating exposition po last week. Ganyan. Ngayon po, para po sa ating opening prayer, narito po ang isa po sa aming mga kabataan sa Guadalupe, si Brother Matthew Sabihon. Go, Matthew!
Good evening po. Evening, Matthew. Audible po ba? Yes po. Okay po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Heavenly Father, we become before you today with grateful hearts, thankful for the gift of life, friendship, and the opportunity to gather together, even in this virtual space. Though we are apart physically, we are united in the Spirit through your love and word. Bless this meeting, O Lord, and guide our discussion so that everything we share and learn may bring us closer to you. Open our hearts and minds to understand your message and give us wisdom to apply it in our daily lives. May this fellowship strengthen our faith, deepen our relationship with you, and remind us of the joy of walking in your light. We entrust this gathering into your hands, O Lord, and may everything we do bring glory to your holy name through Christ our Lord. Amen. With the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Matthew. Ngayon po ay papatugtugin po natin ang awitin sa pagtawag sa Espiritu Santo. Kinakailangan kita, sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita, sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita, sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat, pag-asa ka namin lahat, pag-asa ka namin lahat. Para po sa pagbasa ng ating ebanghelyo ngayong darating na linggo, narito po ang aking kapatid na si Bia para basahin po ito.
Magandang gabi po. Ang mabuting balita ng Panginoon mula kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na pinipili ng ilang mga panauhin ang mga upuang pandangal. Kaya't sinabi niya ang talinhagang ito sa kanila, "Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upuang pandangal. Baka may inanyayahang mas kilala kaysa sa iyo. Baka lapitan ka ng nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sa iyo, maaari bang ibigay mo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. Mabuti pa kapag inaanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, kaibigan, dito ka sa kabisera. Mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin. Sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo. Dahil aanyayahan ka rin nila at sa gayon ay susuklian ang iyong ginawa. Subalit, kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka, dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat. Para po patuloy nating pagnilayan ng binasang ebanghelyo, pakinggan po natin ang awitin po na ito. Where there is fear, I can allay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength.
Ngayon po, ah, nasa part na po tayo na meron po tayo mga sharers po sa gabing ito. Ah, nais ko pong ipakilala ang ating unang sharer, ang aking kapatid at kaibigan din po and sa community sa Lingkod BGC. Nandito po si Sister Rox para ating maging unang share po sa gabing ito. Hello, Rox! Hello. Hello, Tere, and brothers and sisters. Good evening po sa inyo. Ayan, sa gospel po natin kanina na binasa ng ating kapatid na si Bia Maitem. Um, um, Siguro po to sum up, no, I understand po na ang Panginoon natin, um, the gospel talks about humility, true humility and generosity. Ayun. Um, but I want to, yung sa generosity, no, ang binibiyayaan ng Panginoon ay yung mga taong tumutulong nang hindi naghihintay ng kapalit. Yes, we all know that. And but I actually want to give emphasis po dun sa humility. Siguro dahil ito yung ah very impacting sa akin tonight. Ayun, sa humility po, we do we do good deeds, 'di ba? Not to seek honor for ourselves because it will only lead to potential humiliation po, 'di ba? Sa sa huli, kahihiyan lang yung matatanggap natin. Because the true honor is it's bestowed by Him, no? Ang tunay na karangalan ay ipinagkakaloob ng Diyos at hindi natin, ng sarili natin or ng kahit nino man ng ibang tao. No, ang karangalan ay ipinagkakaloob ng Diyos sa tunay na nagpapakumbaba or hindi nagmamataas. Ayun, siguro very siya sa akin po. Reminder siya sa akin kasi 'di ba we are living on earth. It's like a normal thing for us people to seek honor and recognition, right? So let's say na lang po siguro sa workplace natin, sa trabaho po natin, no? It's actually normal for us to feel entitled or proud of ourselves, especially when we are given recognition, rewards for our great works, ng mga boss natin or ng higher management, no? That sometimes we tend to feel a bit greater or superior over others. So, ayan. So, parang the Lord is telling na, Orox, before you feel proud of yourself, you pause and ask yourself, no, where is the humility in there? So, and was it I who bestowed you this honor? Was it I who bestowed you fame? Ganun. Or was it real honor? Was it divine honor or just earthly honor? Ayun. So, it's really a great reminder sa akin ng Panginoon. Ayun. Ayun lamang po. Maraming salamat, kapatid. Thank you so much, Rox. Thank Yan. you, Tere. Thank you so much, Rox. Ayan, siya po ay naimbitahan ko na kaninang umaga pero sa tingin ko po, binigyan po siya ng kalakasan ng ating Panginoon para makapag-share po ngayon. Salamat, Rox. Ngayon naman po, ang next po na share po natin ay hindi na po bago sa atin dahil nakakasama po natin siya kapag retreat. And sa darating na retreat ngayon Sunday, makakasama po muli natin siya. So, narito po si Kuya Mark Carabanya. Asan si Kuya? Ayan, nagpakita na si Kuya. Hello, Kuya. Hi, good evening po sa ating lahat. Thank you, Ate Tere eh. Um, Maganda po yung gospel natin this coming Sunday. Um, Yun, tama yung sabi ni Rox, nakita ko rin yung sa gospel yung about sa humility, generosity to eternity. So, magbigay ako ng sample. Yung ako yung in-invite sa misa
natutugtog sa mass ng isang kumpanya ng mga doctors. Tapos, hindi ko alam kung ano bang ano na susuotin ko. So, simple lang ako ng suot din at ano. Then, pagdating ko dun sa mismong mass, ay bago magsimula yung misa, umupo ako dun sa harap doon. So parang nagulat ako, pinapaalis ako dun sa pwesto ko. Dahil parang siguro mukha ko yata ang boy. Utusan niya ata parang gano'n. Di nila alam na ako yung tutugtog sa misa. Kasi naka polo shirt ang ano lang ako. So, sabi, ay, may nakaupo po dyan at abanda dyan. Ay, doon na yung pwesto ng ano, yung tutugtog ako. Ay, ano, ganun, ganun po ba? Pero hindi nila alam na ako ngayon tutugtog kasi nga hindi ako nakaupo mismo doon sa harap ng keyboard pa. So, yun, palayo ko ng palayo hanggang nandun ako sa likod. Tapos, nakita ko ni Father na, oh, ba't nandyan ka? So, nagtingin yung karamihan ng mga ano. Tapos bigla, ayun na, yung kumanta na ako at ano. So, nagulat sila. Then yung after na misa, tsaka lumapit sila, oh, ito pa lang, ganito, ganito. Yan, tsaka nila ako parang naano, gulat. Tapos nagpasensya yung nagpaalis din sa akin. So, naano ko lang doon na parang, yun nga, yung talagang naano ko ng Panginoon doon na sa pagiging humility talaga na. Kasi siguro kung iba yun, parang magagalit, no? Magagalit po yun yung iba na pag na, o bakit ano, parang magmamataas ka na siguro. Um, Ako ano dito, parang ganon. Kung baga parang iyaano niya yung sarili niya. So, i-example ko rin sa simbahan din, nakakita ko ng minsan nakakalungkot yung mga pulube or ganito na tapos pinapalabas lang ng guard or yung parang ano, yung parang so nahihiya tuloy yung iba na nakakita na parang ay para lang yata to sa ano kung maayos yung damit at ano, ganun. Pero hinihikayat tayo ng Panginoon na kahit mayaman tayo o mahirap, um, maganda man ang damit natin o simple lang o wala talaga, nakaano lang tayo, may sakit tayo o wala, malusog, may kapansanan tayo o wala, o ano man ang uri, ay talaga invited po tayo sa dambana ng Panginoon. Talagang, yan nga, kaya ang simbahan ay hindi lang bukas sa mga matutuwid, kundi pati rin sa mga makasalanan. Dapat mamulat tayo sa ganyang pag-ibig ng Diyos sa na sino mang nais maranasan ng kanyang pag-ibig, huwag tayo masyadong maging mapagmataas, kundi tulungan ng mga ganyang tao sa pagturo ng tama at paggawa ng mabuti. At sa ating paglalakbay sa daang ito, naway maging mapagkumbaba tayo sa bawat pagkakataon at gumawa tayo ng mga kilos ng pagmamahal, habag at malasakit. So when we go to church and attend Mass, then go out after the Eucharist, let us not look highly on ourselves above others, as if we think we're more deserving. And may we always regard ourselves as a humble people, so that we recognize the human inside each one of us. May this be our disposition when we attend the Eucharist, that we welcome each people to experience the love of God in the Holy Mass. Yun po, yung ano po, di ba may entrance po na sa simbahan na kinakanta yung, um, ano yun, yung, ano ba yun, yung come to the table, ganyan. Come to the table and take. All are invited, the greatest and least. Yun nga. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa ating, sa pag-invite po sa akin. Maraming salamat po.
Maraming salamat, Kuya Mark. Ayan, katulad po ni Rox, kanina ko lang din po siya naimbitahan. Salamat po sa yes po sa imbitasyon po ng Panginoon po sa inyo. Ngayon po, para magtuloy-tuloy po ang ating gabi, narito po ang Director ng Ministry and Biblical Apostolate, ang aming Director, si Father Ado Saclolo. Magandang gabi po, Father. Gandang gabi, Tere. Salamat, Mark and Rock, sa napakaganda ninyong sharing, no, na totoong nangyayari sa ating buhay. No? Magandang gabi, mga Bible Apostles, Coordinators, yung mga kasama natin na nasa Facebook Live, no, na palagian nating kasama sa pagninilay ng salita ng Diyos. No? At itong ebanghelyong ito ay totoong makikita natin na parang salamin sa ating lahat. No? Sapagkat ito ay patungkol sa pag-uunahan sa mga pangunahing upuan at dahil walang gustong lumugar sa huling lugar o sa mababang lugar. No? Makikita natin itong ebanghelyong ito ay ang konteksto ay araw ng Sabat. No? Alam natin sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang Sabat day ay nagsisimula ng Biyernes ng gabi. No, pag lumubog na yung araw, Sabat na yon. Hindi na sila pwede magtrabaho, no? Hindi na sila pwede magluto. No? Kailangan na nilang magpahinga sa Diyos. At pag Sabado ng umaga, meron silang mga liturhiya sa mga sinagoga. At ito yung konteksto. Nung pagkatapos ng liturhiya, inimbitahan ng Panginoong Yesus ng isang pangunahing pariseyo, kilalang pariseyo, sa bahay niya. Hindi dahil gusto niyang imbitahan ng Panginoong Jesucristo. Sabi ron, kung hindi para pagbantayan siya, hanapan ng butas, no, ng pagkakamali para may maiakusa sila sa Panginoon. No, ang ibig sabihin itong mga pariseyo, no, dito sa ebanghelyo, sa mga ebanghelyo ay yung mga taong alam na alam yung mga batas ng araw ng pamamahinga o Sabat, pero sila yung hindi totoong nakakapagpahinga. O sapagkat palagi nilang binabantayan yung kamalian ng kapwa. At kung titignan natin, bakit ba gusto ng mga pariseyo na bigyan diin, no, o ilantad yung kamalian ng kapwa? Bakit binabantayan? Kasi ang mga pariseyo, masarap sa pakiramdam nila, no, parang kampante sila o maligaya sila kapag may mga taong lumalabas yung kahinaan, yung kamalian, no, sapagkat nabibigyan diin ito yung pagiging matuwid nila. Naalala nga natin, di ba, sa isang ebanghelyo, sabi ng pariseo, nagdadasal sila ron sa loob ng templo. No? Sabi ng pariseo, ako ay nag-aayuno, ako ay nagdadasal, ako ay nasa sinagoga, ako ay nagbibigay ng ikapu. Hindi ako katulad netong publikano na ito. Ang ibig sabihin, itong mga pariseo ay naghahanap ng kamalian sa Panginoong Jesucristo dahil gusto nilang itaas ang kanilang sarili. Gusto nila sila yung mas mabuti at magaling. No? At ito naman din yung panganib sa napakaraming aspeto, no, ng buhay ng tao. Maging sa trabaho, sa lipunan, kahit pa sa simbahan. Minsan kailangang bigyan diin yung kamalian ng iba para lang ipangalandakan na ako ay mas magaling. At ito yung konteksto kaya nila inimbitahan ng Panginoon. No, kaya nga nung nandun na sila sa loob ng bahay dahil meron na silang pagkain kasi pagkatapos ng liturhiya sa sinagoga sila ay kakain. No, napansin na Jesucristo na maraming tao ang nag-uunahan dun sa main table o yung pwede nating sabihin yung lamesa sa gitna, no? At yung lamesa sa gitna may mga upuan iyon, syempre mas katabi ka noong may-ari ng bahay, no, mas makikita ka ron sa limelight, no? Para bang parang mga artista, 'di ba, sa pelikula, no? Dapat nandun ka sa limelight. Ikaw sa iyo nakatutok yung camera. Lalo pa nga kapag katabi ka nung sikat na taong nag-iimbita, natural kasama ka ron, no? Sa pagsikat. No, tayo yung napansin ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon, kung pupunta kayo sa mga handaan, huwag ninyong pupuntahan o kukunin ng mga pangunahing upuan. No? Kasi baka may mas tanyag na kilala sa'yo, ay papababain ka at ikaw ay mapapahiya. No? At ito na yung puso ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo. No? Ang mga tao ay naguunahan sa unang lugar. No? Doon sa taas. No? Sapagkat merong ilusyon ng tao, no, na kapag nasa taas ka, ikaw yung kikilalanin, ikaw yung nagniningning, at kapag ito na yung karanasan mo, ikaw ay maligaya. No? Parang kumpleto ito. Parang nakukumpleto yung pagkatao mo. No? Sabi ng Panginoon, mag-iingat kayo. Kasi baka yung kinuha niyong lugar, hindi naman pala talaga
iyon ang lugar para sa inyo. O kaya nga, parang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, hanapin natin yung totoo nating lugar. No? Ang isang muka ng kapalaluan o yung tinatawag nating pride ay hindi mo alam yung totoong mong lugar. Akala mo ayun na yung lugar mo, pero sa katotohanan hindi yun para sa iyo. No? O kaya nga ito nag-uunahan sa unang lugar ang mga tao. At ito ay malalim ang pinanggalingan, no? Sapagkat ito ay nakaugnay sa kasalanang mana o sa original sin. Ano ba yung original sin? No? Natukso ang mga unang tao, no, na gawing mga Diyos ang kanilang sarili. Di ba sabi kasi nung ahas, nung dyablo, no, ayaw ipakain sa inyo yan ng Diyos kasi magiging Diyos din kayo. Ang ibig sabihin, nung naniwala sila sa dyablo, hindi na nila matanggap na sila ay mas mababa kaysa sa Diyos. Pangalawa lang sila, pangatlo, kaya gusto nilang pumantay sa Diyos. Not dito na nagsimula no, yung malalim na kasalanan ng tao, yung pagnanasa na maging una sa lahat. Palaging nasa ibabaw, palaging nasa taas. Ito rin yung kasalanan ng mga tao na bumuo ng Tore ni Babel. No? Anong sabi ro, no? Gumawa tayo ng tore at pantayan natin ng Diyos, abutin natin ng Diyos. Sa tuwing nanasain ng tao na maging una sa lahat, ginagawa niyang Diyos ang kanyang sarili. Sapagkat ang isang anak ng Diyos, ang isang lingkod ng Diyos, kailanman ay hindi niya nanasain na pantayan ang Diyos. Hindi niya aagawan ng lugar ang Diyos. No? At ito ang malungkot na nangyayari sa tao. Ako ang Diyos, ako ang nasa ibabaw. Kaya nga mahirap na sumunod sa kalooban ng Diyos ang mga tao. Sapagkat ang isang anak ng Diyos sumusunod sa kalooban ng Ama. Ang isang gustong mag-Diyos-Diyosan sa kanyang sarili, ang kalooban ko ang masusunod. At ito palagi ang temptasyon sa atin. Pumunta sa unang lugar, kilalanin. Kaya nga dito na nag-uunahan ng lahat. Di ba? Lahat ng nag-uunahan, maisulat yung pangalan, mabasa yung pangalan. Nalulungkot pa nga yung iba kapag mas malaki yung font ng pangalan ng iba, sa kanya maliit lang o nasa hulihan siya. Ito ay sugat ng tao. Sugat ng mga nilalang. No? Kailangan ako ay nandun. No? Pero kailangan nating mag-ingat kasi maraming tao ang nakarating naman sa tuktok. Nakarating sa itaas. No? Ito yung temptasyon ng dyablo kay Jesus. Diba? Dinala siya sa mataas na bundok. Ang sabi ng dyablo kay Jesus, ibibigay ko sa iyo lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kaluwalhatian ng sanlibutan. Lumuhod ka lang sa akin. At sabi ng Panginoong Yesus, no, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Isa lamang ang iyong sasambahin, hindi itong mga bagay na ito, kundi ang Panginoon mong Diyos. No? Ngayon, ito ay malinaw no, na ang tukso ng mundo ay luwalhatiin. Magkaroon ng mga kaharian. Ngunit sa Biblia, ito ay tukso ng dyablo. So, maaari nating sabihin, sa simula pa lang, ang pagiging palalo o ang paghahanap ng unang upuan, ng unang lugar ay nanggaling na sa kaaway ng Diyos. Sapagkat ito ay patibong. At alam natin, di ba, napakaraming mga sikat na tao. Marami na tayong kilala, mga artista, mga politician, mga musician, no? Mga sikat, no? Si Kurt Cobain, si Anthony Bourdain, Whitney Houston, Michael Jackson. Marami pa yung mga Korean superstar. No? Magugulat ka na lang, nandun sila sa tuktok. Nasa taas sila. Bakit kinitil pa rin yung sariling buhay? Ito ay tanda na ang unang lugar ay hindi naman talaga nagbibigay ng kaligayahan. Itong mga taong ito na nag-suicide pagkatapos nilang marating yung rurok ng buhay sa sukatan ng mundo, isa lang yung sinasabi, parang usok lang yung hinabol pa na nila buong buhay nila. O kaya tayo pinag-iingat ng Panginoong Jesucristo. Malalim itong talinghagang binigay niya. Baka yung hinahanap nating unang lugar, yung lugar na gusto natin, baka usok lang pala. Hindi naman pala tayo kukumpletuhin. No? Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, ang antidote o ang gamot sa kapalaluan o pride ay magiging mababa. No? Ibig sabihin, ilalagay mo yung sarili mo sa mas mababang lugar. Hindi mo aangkinin yung unang lugar. No? At ito nga yung sinabi niya. No? At maaaring ito'y malaking tulong sa atin, no? Sapagkat sinasabi ng Panginoon,
sa atin ngayon kung kilala naman talaga natin yung ating mga sarili, yung mga kamalian natin, mga kahinaan natin, maging yung mga kasalanan natin, kung ito ay nasa harapan ng ating mga mata. Hindi tayo magiging entitled, no? That we think that we deserve everything. Kung totoo nga lang nakilala natin ang ating mga sarili. Kaya hindi malaman ng tao ang totoo niyang lugar dahil hindi niya kilala ang kanyang sarili. Ang mga santo, kapag nagbabasa ako ng mga buhay ng mga santo, isa lang palagi ang sinasabi nila, ako ay makasalanan, ngunit ako ay minahal ng Diyos. Kaya nga para sa kanila, yung mga biyaya na ibinibigay ng Panginoon ay hindi nila deserve. Hindi ko karapat-dapat. Ngunit tinatanggap nila dahil ito ay regalo mula sa Panginoon. Ang ibig sabihin, lahat ng biyaya at regalo ng Panginoon ay ibinibigay sa atin hindi dahil karapat-dapat tayo, kung hindi dahil gusto niyang ibigay. Ayun ang puso ng Diyos. Kaya nga yung isang tao na alam yung kanyang lugar, dahil alam yung kanyang pagkatao, ay totoong makukontento doon sa posisyon, sa lugar, at hindi na siya makikipag-unahan. No? Ito ang problema ng mundo ngayon, nag-uunahan, kompetisyon. No, yung mga digmaan sa iba't ibang bansa, bandang huli, kompetisyon ito kung sino ang makapangyarihan. Yung iba naman ay nagkukompetisyon para sabihin kung sino ang tama. Sa simbahan, ganun din, nagkukompetisyon kung sino yung mas malapit kay Father. Di ba? Ito yung nakakatawa rito. No, kaya naman, sa mga lector commentator, sino yung mas magaling magbasa, palaging nagkukompetisyon. Lahat ay gustong mauna. Pero nakakalimutan natin, lalo na sa paglilingkod sa loob ng simbahan, ang palaging itinataas at ang palaging dapat nasa sentro ay ang Panginoon at hindi tayo. Kaya nga tawag sa atin mga minister, no, naglilingkod, no? At para ang itanyag lamang ay ang ating Panginoon. Kaya nga kung totoong nakikilala natin na ang dapat itanyag lamang sa lahat ng ginagawa natin ay ang ating Panginoon, palagi ang pagnanasa natin ay ihayag at ilantad ang kadakilaan ng Panginoon at hindi yung kadakilaan natin. No? Na minsan nga merong parang retreat, no, na pinag-uusapan tungkol sa salita ng Diyos. Yung parang gagawin nating retreat sa darating na weekend. Meron daw isang retreat ganun tungkol sa salita ng Diyos at yung nagsalita ay binasa niya yung maiksing sentences ng salita ng Diyos at nagsalita na siya tungkol sa kanyang sarili. Ako, ganito ako ganito ako ganito ako ganito ako. No? Ayun na. Ayun yung retreat na ibinibigay niya. Hindi naman, bandang huli, napapansin ng mga umaattend, hindi naman tungkol na sa salita ng Diyos, tungkol na sa Kanya. Tungkol na sa Kanya. At bandang huli, pagkatapos nun, grouping. No? As ang point of sharing, sabi niya, ang sasagutin ninyo sa inyong grouping sa questionnaire ay ito. No? Ano yung mga sinabi ni brother ganito? Ibig sabihin, ano yung mga sinabi ko? Ano yung naunawaan ninyo? Ano yung masasabi ninyo tungkol sa akin? Ayun na segue na. No? Ibig sabihin, lumiko na yung retreat. Hindi na tungkol sa salita ng Diyos, tungkol na sa Kanya. No? Ano yung masasabi nyo tungkol sa mga sinabi ko at tungkol sa akin? At ito yung nakakalungkot na katotohanan ng tao. No, ang mga gusto ng mga taong nag-uunahan sa unang lugar ay maging sentro ng mundo. Kaya nga hindi na tungkol sa Diyos kung hindi tungkol na sa iyo. At ito'y nakakalungkot. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, umupo ka sa mababang lugar para malaman mong hindi lahat ay tungkol sa iyo. At salamat minsan may mga pangyayari sa ating buhay na talagang hindi natin kayang resolbahin, hindi natin kayang lutasin. Sa sarili lang nating lakas, hindi natin kaya. Mabuti ang mga pangyayaring iyon. Dahil doon, nililiwanagan tayo na hindi tayo ang sentro ng lahat. Ang buhay ay hindi tungkol sa atin. Merong papel o katungkulan o role ang ibinibigay sa atin ng Panginoon at ayun yung lugar natin. Gampanan natin iyon. Huwag nating kunin yung role o yung gampanin ng Panginoon dahil hindi tayo Diyos. No? At ito nga'y napakagandang pagninilay. No? Kaya nga, hindi matanggap ng mga tao ang huling lugar o mababang lugar, no? Dahil lahat ay nag-uunahan sa taas. Palagi ko nga sinasabi sa mga kabataan, yung mga kabataan, nagbibigay ako ng Lectio Divina, di ba? Alam nyo na, palagi ang krisis nila sa buhay ay dahil
hindi sila katulad nung iba o hindi nila mapantayan yung iba na mga kaibigan nila, no? Halimbawa, yung isa hindi siya tumatangkad, no? Yung mga kaibigan niya ang tatangkad, na parang tingin niya hindi na siya tanggap doon sa mga group of friends na yun. Pipili siya ng mga kaibigan na mas matangkad siya. Palagi ito, no? Hindi matanggap ng tao na ikaw ay number 2, number 3, number 4, number 5. Dapat number 1, no? No, kaya nga sabi ko palagi, example ko palagi, pag nagda-drive ako, minsan sobrang traffic, pinapalipat-lipat ko yung mga istasyon ng radyo, no? Lahat ng radyo ang sabi, we are the number 1 station. Wala namang umamin na we are the number 2, we are the number 3, no? Ito ang sugat ng tao. Para bang kapag nandun ka sa mababang lugar, hindi ka kamahal-mahal at hindi ka katanggap-tanggap. At ito rin yung dahilan kaya minsan tayo ay mga nagiging ipokrito. Ito yung sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga Pariseo, yung mga ipokrito. Nililinis nyo yung labas, marumi naman yung loob. Ito yung ebanghelyo ngayong araw na ito. Ang ibig sabihin, dahil natatakot tayong maibaba, hindi na natin inihahayag yung totoong tayo. Itinatago na natin yung ating mga kahinaan, hindi na natin inaamin yung ating mga kamalian, at hindi na rin natin ikinukumpisal o isinusuko yung mga kasalanan dahil binibigyan palagi natin ng rason at dahilan o yung justification. No, kasi merong kasinungalingan na pinapaniwalaan ng tao. Sa mababang lugar, walang magmamahal sa iyo. At dito tayo nagkakamali. Kapag binasa natin yung Philippians chapter 2, no, ang sabi roon ni San Pablo, si Jesus ay Diyos. Ngunit hindi niya na ipinantay yung sarili niya sa Diyos, bumaba siya. No, biruin mo, lahat ng tao gusto mag-unahan sa taas. Samantalang itong Diyos na ito ay bumaba. Sabi roon ni San Pablo, siya ay naging tao. At hindi lang siya naging tao, naging alipin, mas mababa pa sa tao. Pumunta sa huling lugar ang Panginoon. Para ano? Para sa ating lahat. Para sa ating lahat. Para abutin tayo kung saan yung totoong nasaan tayo. Dahil ito yung itinatago ng maraming tao. Kasalanan, kahinaan, kamalian. Nagpapababa ito sa atin. Ibinababa tayo nito. Ngunit napakaganda sapagkat sa katotohanan ito, may kayang bumaba doon sa level natin. At ito ang Panginoon. Ganito ang pag-ibig ng Diyos. Yung Philippians chapter 2, ito yung kenosis. No? Tinatawag na self-emptying of God. Self-emptying of Christ. No? Hinubad niya ang lahat para abutin tayo roon. No? Diba sa John chapter 13, sa washing of the feet din. No, ang hinugasan ng Panginoon ay yung pinakamababang lugar o bahagi ng katawan ng tao. Yung paa ng tao ang pinakamarumi, malapit sa lupa. Yung paa ng tao ang palaging sugatan, ayun yung madalas masugatan dahil mas vulnerable, no? Mas lantad siya sa aksidente. At ang paa ng tao ang pinakapagod. Ayun yung ayaw aminin ng tao. Pagod na ako, sugatan ako, marumi ako. Pero ayun ang niyukuan ng Panginoon, hinugasan, hinalikan at niyakap. No? Kaya nga, itong ebanghelyong ito, sabi ng Panginoon ay hindi ako naparito para sa mga matutuwid, o para sa mga mabuti na. Naparito ako para sa mga may sakit, yung kailangan ng gamot. No? Kaya nga ang paanyaya sa atin ng ebanghelyong ito ay kababaan ng loob. No? Kaya nga itong mga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi niya inimbento to, ha? Yung mga sinabi ng Panginoong Jesucristo ay nasa lumang tipan na ito. Kung babasahin natin yung Proverbs chapter 25, 6-7, no? Sabi roon, huwag kang magmataas sa harap ng hari, ni ihanay ang sarili sa mga taong pili, pagkat mas mabuting sabihin sa iyong halika rito, kaysa hamakin ka sa harap ng marami. Ito yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Tignan natin yung totoo nating lugar. At kung makikita natin kung paano tayo minahal ng Panginoon, dito tayo totoong makakapagpahinga. No? Meron pang sinabi rito sa Sirach chapter 3 verses 17-20. Sabi rito sa lumang tipan, anak, gampanan mo ang iyong mga gawain ng may pagpapakumbaba at ikaw ay mamahalin ng mga tinanggap ng Diyos. Kung mas dakila ka, lalo kang dapat magpakumbaba upang makatagpo ka ng lingap sa paningin ng Panginoon. Sapagkat dakila ang kapangyarihan ng Panginoon, ngunit sa pamamagitan ng mapagkumbaba, siya ay niluluwalhati. Ibig sabihin, pinupuri ng Diyos, ay pinupuri ng sanlibutan ng Diyos kapag nakakita ng isang taong mababa.
no, sapagkat ito ang muka ng ating Panginoong Hesukristo. No? Kaya nga tayo inaanyayahan itong ebanghelyong ito, no, na totoong hanapin yung totoo nating lugar. At doon sa lugar na yon, doon tayo binabaan ng Panginoong Hesukristo. At sabi rito, huwag kang mag-alala, itataas ka rin ng Panginoon. Hindi tayo ang magtataas sa ating mga sarili, ang Panginoon ang magtataas sa atin. No, sa tuwing nagkukumpisal tayo, no, tayo ay hinuhugot ng Panginoon mula ron sa mababang lugar o kalagayan ng putik at karumihan at itinataas niya tayo. No, sa tuwing nakikinig tayo ng salita ng Diyos, masyadong depressed tayo o malungkot, mababa yung ating moral, ang Panginoon na nagtataas sa atin. At ito yung sinasabi ng ebanghelyong ito. Una lamang ay sabihin natin, ito yung lugar ko, ikaw na Panginoon ng bahala. No? Maganda nga yung sinabi ni Rox kanina. No? Ang honor at ang glory o ang honor o yung respeto o yung dignidad ay hindi natin kinukuha. Ito ay dapat ibinibigay. At ito ay ibinibigay at isa lang yung magbibigay, ang Panginoon. No? Kaya nga, pinagpatuloy ng Panginoong Hesukristo yung ebanghelyo, nagsalita naman siya patungkol sa pag-aanyaya. Kung mag-aanyaya raw, wag anyayahan yung mga makakapagbayad at maaanyayahan ka ring pabalik. No? Dahil inanyayahan mo sila. Anyayahan mo yung mga hindi makakapag-anyaya sa iyo. Mga pilay, mga bulag, yung mga nasa labas, mga pulubi, ng mga maliliit na walang kakayanang magbayad. At mahalaga ito sapagkat ang isang anak ng Diyos, no, ay hindi nininegosyo. No? Hindi niya nininegosyo yung mga gawaing mabubuti. Ano ba yung sinasabing negosyo? Sa daigdig, ang negosyo ay may ibibigay ako sa iyo pero bigyan mo na ako ng pabalik. Dapat mas malaki pa. Sa gawain din sa simbahan, ganun din. No? Parang may ibibigay ako sa iyo pero dapat bayaran mo ako. No? At ito yung malungkot sa buhay ng tao. Ngunit ang isang anak ng Diyos ay hindi naghihintay ng kabayaran sa daigdig na ito. Sabi rito sa Ebanghelyo ng Panginoon, ang Diyos na ang bahalang magbigay ng gantimpala. At ang gantimpalang ito ay sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. No? Kaya nga, no, ang mga anak ng Diyos ay gawa lang ng gawa ng mabuti, araw-araw pumapasok sa kalooban ng Diyos, hindi naghihintay ng kapalit, hindi naghihintay ng gantimpala, no? Sa daigdig na ito. Kung bibiyayaan tayo ng Panginoon sa daigdig na ito, salamat. No? Pero ang pinakamahalagang gantimpala at biyaya ay yung buhay na walang hanggan. Kaya nga ang paanyayang ito ng ebanghelyong ito ay patungkol sa kababaan ng loob. Hanapin ang ating totoong lugar, no, upang doon tayo katagpuin ng Panginoon. At kapag totoong nakatagpo tayo ng Panginoon, si Hesukristo na ibinigay ang lahat sa atin na hindi naghihintay ng kabayaran mula sa atin, no? Ganon din yung ating magiging kalooban o yung ating espiritu na makapagbibigay na tayo sa iba na hindi naghihintay ng kabayaran. Kaya napakagandang ebanghelyo, paanyaya para sa ating lahat. No? Ngayon siguro tapusin na natin itong pagninilay na ito at tayo ay magtaas ng ating mga panalangin. Sino man yung mga nais magtaas ng kanilang prayers o panalangin dito sa Zoom, mag-unmute po kayo at itaas ang inyong mga panalangin at kahilingan. Ama naming makapangyarihan, tinataas namin sa inyo na magkaroon kami ng katatagan upang magkaroon ng kababaang loob upang hindi namin hayaan na ang aming kasiyahan, kasaganaan sa pang-araw-araw na buhay ay bulagin kaming tuluyan at mawala sa aming mga katangian ang pagiging humble o ang humility. Sana po'y matutunan din namin ang payak na pamumuhay, pananalita, pagkilos. Ganon din po sa pagiging modelo ng ating hindi lang ng ating Panginoon, kundi ni San Juan Bautista na nagsabing, ako ay dapat na magpakababa at siya, ang Panginoong Diyos, ang dapat na itaas. In the sweet name of Jesus, we pray for this. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinadalangin po namin ang Ministry ng Biblical Apostolate, gayon din po ang bawat isa
patuloy niyo po kami bigyan ng encouragement para sa mga gawain po namin sa simbahan, sa mga tao na aming nakasalamuha sa pang-araw-araw, kaya din sa aming mga kapatid na nasa laylayan, naway po maihatid namin ang mabuting balita sa mga tao na ito. At gawin mo po kami bilang iyong instrumento sa kapwa po namin. Panginoon, ito pong aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, para sa nalalapit po naming annual biblical retreat, patnubayan mo po kami, bigyan mo po kami ng magandang panahon. Sana po ay hindi kami matrap sa traffic. Bigyan niyo po kami ng mabuting kalusugan para po kami ay makadalo doon sa pinakahihintay naming annual biblical retreat. At patnubayan niyo rin po ang mga speakers, sila Father Ado, Sister Lacis, at yung pong mga kasamahan namin na nasa malayong lugar. Sana po ay gabayan niyo kami, huwag niyo po kaming pababayaan. Panalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo, Ama, ang mga panalangin na ito, gayon din yung mga panalangin nakatago sa aming mga puso sa pamagitan ng panalangin itinuro ng iyong anak sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Kaya ngayon po tayo ay magkakaroon na ng ating mga announcement. Sige, Tere. Yes po. Maraming salamat po, Father. Wait lang po. Pakita ko lang po. Ayan. So, share ko po ang aking screen para maging mas madali po sa atin sa inyo po na makita po ito at maintindihan. Ayan. Sana po nakikita nyo na. Una po, maraming salamat po sa mga nagdasal para po sa natapos po na aming apostolate sa Correctional Institute for Women po sa Mandaluyong. Ayan. So, nais ko po magpasalamat po sa Family Disciples of the Word. Kila Sister Sally po, ayan, sa mga nanguna para po maiprocess po yung ating mga papers para maipagpatuloy po yung ating apostolate po dito sa ating sa CIW. At kay Sister Rosel, kay Ma'am Rosel po ng PJPS, maraming salamat po sa inyo. Para po sa iba, kasi Father, marami pong interesado parang na-miss po nila na hindi po sila nakasama po sa apostolate na ito. So para po sa mga iba pa na nais sumama sa mga susunod po, magsisend na lang po kami sa ating Facebook page para sa mga upcoming events po natin, particularly po sa ating apostolate po sa prison. Ayan. And next po. Ayan. So, ayan. Si Father Adonis andito rin po. Gusto ko pong batiin po yung mga naging representatives po natin nung nakaraang Bibliodrama workshop po. Ayan. Si Sis Pat, andyan si Brother Carlo, at ang ating ECBA director po si Father Rolly Garcia. Ayan. Andyan po si Jairus Almazan, si Daniela Heloso, si John Lester Velez, at saka si Miko. Nakalimutan ko po yung surname nila. Augusto Miko, ayan. So sila po yung ating naging representative at salamat po sa 3 araw na ginugol po nila para maging i-represent po ang ating archdiocese po. Ayan. Sorry po sa hindi ko na ano yung surname. At ito po, patuloy po ang ating entry program, The Power of the Word of God sa Don Bosco Parish sa Tondo. At next na po na meeting po nila is on September 19. So that will be on 7 p.m. to 9 p.m. po para sa mga nais pa pong sumali. Ayan, may mga first-timers po last time nung nandun po kami noong August 15. So sana po makabalik po sila sa September 19. Kausapin lang po nila ang ating coordinator po para sa entry program, si Ate Christy de la Cruz. Ayan, ang ating napakasipag po na coordinator.
And ito na po ang ating inaabangan ng lahat, ang ating second annual Biblical Retreat ngayong August 29 to 31, Friday to Sunday sa St. Michael's Retreat House sa Antipolo City. So sa huli po, ang ating culminating mass, makakasama po natin His Eminence Jose Cardinal Advincula, ang Archbishop of Manila. So nasabi po namin last time na parang nag-deadline na po tayo. So Father, dahil ang ating participants as of this time ay 100 na po, ayan. So baka meron pa pong pahabol hanggang Thursday po yung binigay po sa amin ng management ni Ate Oleng sa St. Michael's Retreat House para sa mga nais mong humabol, kausapin niyo lang po ang inyong mga parish biblical coordinators para po kasi meron po akong message po sa kanila na parang I think this is a gift po no na binigay po. Ayan, salamat Father Ado. Salamat po sa ministry natin dahil patuloy po tayong binibigyan ng pagkakataon na makasali po. At dahil po ngayon ay Jubilee Year of Hope, napaka-importante pa. Sigurado po ako na marami pong sasabihin sa atin ng Panginoon. At kami po na organizers ay very excited po sa darating po na weekend dahil sigurado po kami na basta ayun lang po. Excited na po ako. At ano po ba yung mga dadalhin natin sa ating retreat? Ayan. So, wag niyo po kalimutan ang inyong Biblia, bandana or scarf, notebooks and pen, personal toiletries, inyong towel, modest clothes for 3 days, and our Arkham MBA's white polo shirt for the Sunday's Mass. Kung wala man po kayo na to, kami po ay magdadala. So, kung gusto niyo po na makapag-secure po kayo ng inyong polo shirt, i-message niyo lang po ako para po mailaan na po namin iyon. Pero kung kayo po ay wala naman pa rin pong polo shirt na ito, any white polo shirt po, ayan. Para po sa picture taking with the Cardinal ay maganda po tayo tingnan. And meron din po kaming bagong shirt na ibebenta na specifically made po para sa ating biblical retreat na to. So, ito po, ang cost po ng ating polo shirt ay 400 pesos. Ang ating pong white shirt ay 300 pesos po. Ayan, ang dami ko po sinabi, pero ang last po ay huwag niyo rin po sanang kalimutan magdala ng food to share po para sa ating socialization night. So that will be on day 2 po ng ating retreat na pwede po nating ibahagi sa ating mga kapatid sa pagtitipon po na iyon. And wag niyo po sanang kalimutan i-share, i-like at i-subscribe ang ating Facebook page and ating YouTube channel at makikita po natin dito ang arawang ginagawa po, reflections ng ating director po para po maging supplement po natin sa ating buhay. Gawin po natin na bago po magsimula ang araw tayo po ay makapagnilay ng salita ng Diyos. Ayan, and patuloy pa rin po ang ating lingguhang, ang every Tuesday na ating Biblical Spirituality Weekly, every 8 p.m. to 9. So kami po ay naghahanap pa rin po ng mga volunteers who would like to share their reflections and also kahit lang po magdasal or magbasa po ng ating gospel, welcome po ang lahat. So hindi po kailangan na member po kayo ng ministry na ito o kaya member po kayo ng any parishes. Lahat po ito ay bukas. So message nyo lang po ang aming Facebook page para po kung gusto niyo po na makasama po namin kayo at marinig po ang inyong boses. Yan. And ito po, ayan. Salamat po, Father, for allowing me to share this one. So, ako po ay miyembro po ng Ang Lingkod ng Panginoon sa BGC, ayan, BGC branch. So, kung meron po kayong mga kilala na single young professionals working po sa BGC area, pwede niyo po silang imbitahan dito po sa aming Unstoppable a Christian Life Series. So, magsisimula po ang aming event ngayong next week po, next Wednesday, so September 3, Is There a God Who Cares? So sa huling marami po siyang talk, pero ang goal lang naman po namin ay ilapit po ang bawat isa sa atin sa Panginoon. So pareho po yun sa nais po ng ating ministry. So kung meron po kayong mga single young professionals na kilala, ayan po, sa Max Restaurant po gaganapin ito. So ito po ay libre, walang bayad. So message nyo lang po ako kung meron po kayong mga working young professionals na nagtatrabaho po sa BGC. Father, ayun lang po sa akin. Baka meron po kayong additional po. Okay, sige. Yung minessage ni Tere sa mga Bible coordinators, pwede naman nating sabihin dito. Kasi sa St. Michael, sabi doon na kung kulang yung halimbawa may gustong sumama, desire niya talaga sumama, kulang, kalahati lang yung na pera niya, pwede siyang umattend, no? Then to be pay later, no? Siguro madali lang naman 'yon. Halimbawa, sa isang parish ganito pa yung kulang dahil hindi kayang bayaran nung tao, no?
sabihin nyo lang sa amin and then i-collect natin later siguro after 2 weeks o after 1 month. No? Open sila ron, no, to pay later. And then ngayon magandang offer din dun sa mga Bible apostles natin na hindi talaga makakarating sa retreat ng Friday at Saturday, ino-open natin na pwede silang pumunta sa Sunday. No? Meron pang last talk noon, no? May inimbitahan tayong speaker ng Sunday morning at yung Mass with the Cardinal, no? Siguro alam namin na marami kayong gawain, may mga piyesta, may mga appointment, no, sa inyong parokya. Pwede po kayong humabol ng Sunday, no? Magsuot lang kayo nung polo shirt nating white, no, para maka-join kayo. Ngayon, ano ron, may merienda at pagkain. Ngayon, yung mga gustong humabol ng Sunday, humingi ako ng discount. Ang babayaran nyo na lang para sa lahat ng pagkain doon, no? Simula umaga hanggang ay snack sa umaga hanggang lunch ay 300 na lang, no? Kaya mag-almusal na po kayo sa bahay ninyo. Pumunta po kayo ron siguro mga 8 a.m. ng simula, no, hanggang lunch na po kayo ron na kami na po ang bahala sa inyo. Basta 300 lang po yung i-contribute ninyo. Ngayon, yung mga gustong humabol sa Sunday na wala ng Friday at Saturday, i-message nyo lang po si Tere para malaman natin yung bilang sa kayong arrangement ng lugar, no, para sa talk at sa misa ni Cardinal. Paki-ano na lang po. Ngayon, yung ano naman, sa darating na September 13, wala po tayong monthly formation kasi merong planning, no? Annual planning ang lahat ng coordinators, Bible Apostle Coordinator sa bawat parokya. So maximum of 2 persons per parish at gagawin po yan dito sa seminary namin, no? Paghahandaan po namin kayo ng masarap na pagkain. Kung ano pong ire-report ninyo ron, ipapadala po namin sa inyo yung format, no, o yung template kung anong ire-report ninyo sa September 13. Sige, ayun lang po. Magkita-kita tayo sa Biyernes, no? Sa Biyernes ang dinner ay 6, no? 'Di ba, Tere? 6, kung Yes, makarating kayo ng Father. mga Ano 5. po, magsimula po ng 4 p.m. po yung arrival and registration hanggang 5 p.m. po. Pwede na pong makapasok. Ayun po, Father. Tapos pwede nang mag-dinner kasi by 7:30 nagsisimula na tayo ng confessions. Confessions po. Kaya pakisabi po sa lahat ng mag-a-attend na itong mga araw na ito, you can do already yung examination of conscience, no? Dahil marami po tayong paring inimbitahan para may time po talaga, no? Confession. Ang pinakamahalaga po sa retreat ay makapagbalik loob tayo sa Panginoon para maging bukas yung isip natin at puso sa pagtanggap ng kanyang mga salita. Okay? Sige, Tere, wala na ba? Ano po, Father, meron pong ibang nagtatanong po kung paano po makapunta doon po sa venue. So magsisend po kami sa ating Facebook page ng mga instructions po para po sa mga magko-commute para hindi po kayo maligaw po sa ating venue. Ayun lang po, Father. Sige, okay. Sige, tanggapin natin ang blessing. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Maraming salamat po, Father. Hello, Yun Mama. po, Hello, maraming salamat Papa. po. Hello, Roxanne, Good Kuya night. Mark, Hello, Matthew. Mama, Papa. Kuya Mark. Good night po. Salamat. Good night. Thank you, Rox.